Daniel, nasaan ka? Natatakot akong mag-isa. Mahinang wika niya na tinago niya sa kanyang hikbi. Hirap at umahangos siya sa paghinga at tila hindi makagalaw. Hawak niya ang kanyang kaliwang dibdib na kanina pa pumipintig ng malakas. Pakiramdam niya sa anumang oras ay sasabog ang kanyang puso. Napupuso sa sahig na may mamahaling carpet. Sinandal niya ang kanyang katawan sa gilid ng sofa habang ang kanyang ulo naman ay niyukyuk niya sa upuan nito. Nakahawak ang kanyang kanang kamay sa makirot niyang puso. Hindi na mapigilang maging emosyonal. Ama, ina, ano ang gagawin ko? Ang akala ko ay magiging okay ang lahat. Pero bakit nababalot pa rin ako ng takot at kalungkutan? Pilit niyang tinatanong ito sa kanyang sarili. Simula kasi na nangyari sa kanya, ay takot na si Margarita na kumilala ng ibang tao. Takot siya magtiwala at talong hindi siya komportableng makipagkilala sa iba. Idagdag pa rito ang ilang buwan niyang pananatili sa Villa Florencia. Ang lugar kasi na iyon ay nagsilbing lungga niya. Pakiramdam niya ay malayo ito sa lahat at walang sino mang makakapanakit sa kanya dahil lagi niyang nasa kanyang tabi si Daniel. O kung hindi naman, ay ang dalawa nitong tauhan. Pero ngayon, sa lugar na kung saan wala siyang kakilala, sa isang silid na hindi siya kampante, sa panahon na mag-isa lamang siya, wala siyang lakas ng loob. Pakiramdam niya ay anumang oras ay maaaring sumulpot si Mariano o di kaya naman ay ang mga tauhan ng Valdemesa. Nanginginig siya habang bumabalik sa kanyang memorya ang kalunos-lunos niyang nakaraan. Balibang maituturing siya o sadyang nababalot lang ng takot. Maghilo man kasi ang lahat ng palabas niyang sugat. Hindi basta-basta mawawala ang nadulot at trauma na yun sa kanya. Kaya naman nang biglang tumunog ang doorbell sa kanyang hotel room, ay labis siyang nagulantang. Lalo pang siyang nataranta at tila nakatitig lamang sa pintuan. Ang imahe ng pintuan ay palaki ng palaki sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay may kung ano masamang elemento na lalabas rito. Hindi siya sumagot at hindi rin siya lumapit dito. Niyakap niya ang kanyang sarili at tinakpan ng tenga. Patuloy sa pagtunog ang doorbell, kaya wala ring humpay ang pagpigil niya sa tunog na ginagawa nito. Tama na! Umalis ka dito! Nagsimula siyang sumigaw. Kaya naman marinig ito ni Fernan na nasa kabilang banda ng pinto. Hindi siya nagkatubiling lapitan at katukin si Margarita. Ma'am, okay ka lang? Pag-alaala nito. Sa pag-akalang napaano na siya, sa loob, lalo pa nito nilakasan ng katok at sigaw niya. Hindi niya inaasahan na mas magdudulot ito ng takot kay Margarita. Umalis ka dito, Mariano. Tigilan niyo na ako. Pinatay niyo na akong minsan. Pagwawala pa niya, ang naririnig niya kasing tinig ay hindi kay Fernan, kundi kay Mariano. Ma'am, si Fernan ako. Miss Marga, buksan mo ito. Miss Marga. Patuloy ito sa pagbagbag ng pinto. Ngunit walang nararating ang kanyang ginagawa, kaya tinawagan niya agad si Daniel. Pagkadaya lang numero, ay sumagot agad si Daniel. Boss, baka sa pag-alaala sa boses ni Fernan. Kumunot ang noon ni Daniel na nooy nakikinig sa payment terms ng condo. Anong problema, Fernan? Si Margarita, si Miss Marga. Si Ma'am kasi, nagwawala sa loob. Ayaw niya akong pagbuksan ng pinto at sumisigaw siya sa loob. Balita nito sa Ginoo. Ha? Paanong ayaw kong papasukin? Humingi ka ng spare key card. Sabihin mo pangalan ko. Mahinahon pa rin si Daniel. Sige, boss. Magsang-ayon naman ni Fernan at pinutol ni Daniel ang tawag. Sorry, you may continue. Sabi pa nito sa kausap. Sinunod ni Fernan ang kanyang payo. Pagkatapos makumbinsi, ay nagsama ito ng hotel personnel para ito mismo magbukas ng pinto. Pero naging maagap si Margarita na marinig niya ang mahigit sa 2 tinig na nag-uusap. Lalo itong natakot. Dali-dali siyang pumunta sa may pintuan. Nang marinig niya ang beeping sound ng keycard, agad ang sinarado ang ikalawa at ikatong lock na manamanong sila sarado mula sa loob. Dahil dito ay nagtagumpay siya. Habang ang mga tao naman sa kabilang banda ay nagsimula na magpanik. Sir, sinarado po mula sa loob.
Hindi po natin ito mabubuksan kapag ganito. Paliwanag nito kay Fernan. Naku naman oh, hindi napigilan ni Fernan ang mapamura dahil sa sitwasyon. Anong gagawin natin ngayon? Sigaw pa niya. Sinubukan niya ulit tawagin si Margarita. Miss Marga, pakiusap buksan mo ito. Para-parehas tayong matatodas kay bossing ito. Pero hindi nakikinig ang babae. Lumayo pa nga ito sa pintuan at sinarado maging ang kortina sa window glass pane. Lumayas ka na, Mariano. Hindi mo ako maloloko. Sigaw ni Margarita. Dahil sa kanyang sitwasyon, ay muling tumawag si Fernan. Kahit pa alam niya, maaari siyang mapampyang, ay kailangan na ipaalam ang sitwasyon kay Daniel. Inis namang sumagot si Daniel. Ano ka ba naman, Fernan? Di mo ba magawang maayos ang trabaho mo, ha? Galit na ito. Boss, pasensya na. May 2 manual lock pala sa loob ng bawat kwarto sa hotel na ito. Hindi kami makapasok. Hindi rin nakikinig si ma'am. Tinatawag niya ako Mariano. At ayaw nang maniwalang ako sa Fernan. Pagkapaliwanag pa nito. Pero nang marinig ito ni Daniel, ay napatayo ito. Hindi na pinatapos pa sinasabi ni Fernan at pinatay ang telepono. Let's go, Roger. Sa hotel tayo. Hurry. Pero Sir Matrician, hindi pa singit ni Miss Robles. Natigilan lamang ang babae na makita ang mga mata ni Daniel na nanlilisik. I will buy this. Don't worry, woman. Send me the payment terms by tomorrow. Malamig na sabi nito at dali-daling lumabas ng opisina. Not you too, Margarita. Bulong ni Daniel sa kanyang sarili habang matuloy ito naglalakad. Nasaksihan na niya kasi ang ganitong pangyayari noon. Inabot din ng halos 1 oras ang biyahe nila bago makarating sa hotel. Dinuntan nila si Fernan at 3 pang personal na nasa labas ng hotel room. Ngunit galit at naghihimutok na Daniel ang sumalubong sa mga kawawang trabahador. Mga walang silbi. Hindi kayo naglagay ng countermeasure sakaling mangyari ito? Gusto kong makausap ang may-ari ng hotel. Bukas sa bukas, mga inutil. Lumayas kayo dito. Kulang na lang ay iwas-iwas sila ni Daniel sa sobrang inis. Hindi rin nakaligtas si Fernan sa dilubyong dala ni Daniel. At ikaw, you have one job. Isa lang, Fernan. Ang samahan siya. Bakit mo iniwan? Anak naman ng hindi na nakasagot o nakapagpaliwanag man lang si Fernan. Mingi na lamang ito ng tawad at lumayo mula sa pinto. Paulit-ulit na sinubukan ni Daniel na itulak ang pinto. O kaya naman nabuksan ito. Pero walang nagbabago. Boss, gibain na lang natin. Suwestyon ni Roger. Hindi pwede. Lalo siyang matatakot. Patipid niyang sagot. Putragis talaga. Bakit ko naisip to? Malutong niyang mura habang kausap ang sarili. Nagkatingin na lamang ang dalawa at hindi na umimik pa. Think, Daniel. Think. Isip nito. Ilang minuto rin na nakalipas pagkarating nila bago nila marinig magsalita muli si Margarita. Umalis ka na, Mariano. Pakiusap. Mahinang sambit nito. At sa pagkakataong ito, nangusap sa kanya si Daniel. Idinampi ni Daniel ang kanyang palad mula sa pinto. Huminga ng malalim at nagwika. Margarita, si Daniel ito. Buksan mo ang pinto, pakiusap. Pagkarinig nito ay tila naimasmasan si Margarita. Ang tinig Daniel ang naging dano pa magbalik siya sa kanyang ulirat. Daniel? Nanginginig niyan sabi. Ikaw ba talaga iyan, Daniel? Kabado man. Unti-unti siyang humakbang papalapit sa pintuan. Napagmuntong hininga si Daniel na marinig ang mas maayos at mas kalmadong tinig ng babae. Ako nga. See for yourself. Ako ito, Margarita. Ako ito ang asawa mo, hindi ba? Katanggalin na sana niya ang 2 lock, pero humintong muli ang babae. Paano ko malalaman na ikaw talaga iyan? Look at the peephole, asawa ko. You'll see me, sir. Please, open the door for me. Asawa ko. Malambing na sabi ng Ginoo. Gayun nga ang ginawa ng babae. Nung makasiguro nga na si Daniel iyon, ay parang may malaking bagay na nakadaga na naalis sa kanyang dibdib. Parang nawala na tinakasin siya ng lakas. Kaya bago pa siya tuluyang manghina, ay isa-isa niya binuksan ang mga lock at dahan-dahan na binuksan ng pinto. Eksaktong pagbagsak ng Margarita, papalabas ng pintuan, ay siya naman pagsalo ng Ginoo sa babae.
Ang buo niyang katawan ay nakasandal kay Daniel. At bago pa siya mawala ng malay, ay nagwika ito. Bakit mo ako iniwang mag-isa, Daniel? At tuluyan itong hinimatay. Kaya binuhat kaagad siya ni Daniel, gamit ng kanyang dalawang braso. Hindi na alintado na Daniel ang sugat at sakit ng kanyang paa. Nagawa pa nitong tumakbo, lumakad at ngayon ay dali ng bigat nilang dalawa. Boss, sorry ulit kanina. Pagkapaumanhin ni Fernan. Habang niaabot kay Daniel ang isang baso ng alak, malugod naman tanggap nito iyon at ang paumanhin niya. Sige na, maaga pa tayo bukas. Tatawagin ko na lamang kayo kapag may kailangan ako. Wika nito. Di ka ba magpapalit ng benda, boss? Baka nagdugo ulit yung sugat mo. Sambit ni Roger. Malayo ito sa pituka. Bago pala kayo matulog, tawagan ninyo si Sarmiento. Make sure nakapag-schedule siya sa kanyang psychiatrist bukas sa bukas din. Utos ito, gamit ang matigas sa tinig. Ano? Di ba sa ano iyon? Sa siraang tuktok? Ignoranteng tanong ni Fernan. Kaya naman, binutukan agad siya ni Roger. Isarado mo kasi ang bibig mo kung wala kang magandang sasabihin. Napailing na lamang si Daniel at tuluyan na silang pinalabas. Pagkaubos ng 2 baso ng alak ay nagbihis ito at kinalaunan ay nahiga sa tabi ni Margarita na mahimbing at payapa na ng mamahinga. Inayos niya ang pagkakakumot dito para hindi ito lamigin. Didistansya na sana siya, pero si Margarita mismo ang dumantay at yumakap sa kanya. Hinayaan lamang niya ito at pinagbasta na malaanghel ang mukha nito. Marami man itong tahi at peklat. Magandang anyo pa rin na nakikita ni Daniel dito, lalo pa kung ito ay ngumingiti. Hinawakan at hinaplos niya ng dahan-dahan ang pising nito upang hindi ito magising at ito ay nagwika. Kagayang-kagaya mo siya, Margarita. Pusilak ang puso. Magandang dilag, may matamis ang ngiti, inosenteng mukha, pero lahat ng iyon ay nawala ng dahil sa mga baldamesa. Tumulo ang luha ni Daniel nang hindi niya namamalayan. Umagos ito ng gabing iyon. Kagaya ka rin ba niya na magkapatalo sa hapdi na nakaraan? Kakainin ka rin ba ng buo ng mga masamang alaala na hindi mo malimutan? Mawawala ka rin ba sa piling ko nang dahil sa mga baldamesa? Palakas ang hikbi ni Daniel. Ginawa man ito kung ituring, pero ang kanyang puso ang sugatan ay nais rin gumaling. Fight it, Margarita. Huwag ka magpatabon sa trauma na dulot sa iyo ng pangyayaring iyon. Fight it, Margarita. Sabay natin papabagsakin ang mga baldamesa. Hindi ba? Papanuoran natin sila malunod at masunog sa kanilang kasakiman. Sa atin pa rin ang huling alakhak. Hindi ba? At ang dahil sa pagod, pag-alaala at kirot ang kanyang sugat, unti-unti rin bumagsak ang mga mata ni Daniel habang nakayak pa ang kanyang bisig sa balang kinita ang katawan ni Margarita. 4:00 na ng madaling araw, pero imbis na tilaok ng manok at kuliglig ang maririnig sa paligid, harurot ang makina at busina ng mga sasakyan, ang gumising panandalian kay Daniel. Nalimpungatan siya at biglang nakaramdam ng pagkuhaw. Subalit ang imulat niya ang kanyang mga mata, ay wala na sa kanyang tabi si Margarita. Kaya dali-dali siyang tumayo at naggilap ko na siya nito. Wala ito sa kwarto at wala rin sa banyo. Madilim ang buong hotel unit, kaya kinailangan pa nabuksan ang ilaw bago maaninaw ang figurang nakatayo lamang sa harapan ng babasag ng dingding ng hotel, kung saan hindi buwan nakita kundi mga ilaw sa nagtataas ang gusali. May hawak itong babasaging baso habang nakatula lang tinititigan ang sarili ng refleksyon nito. Margarita, maaga pa. Bakit gising ka na? Hindi ba dapat na mamahinga ka pa? Nakakunot ang noo ni Daniel ng sinita ang babae. Pero hindi ito kumibo at ilang sandali pa ay nakarinig si Daniel na may hina at pigil na hikbi mula sa kanya. Kung kaya hindi ito nagtubiling lapitan ng babae, mula sa likod ay kinuha niya ang hawak nitong baso, binabasa katabing center table, at saka hinagkan siya mula sa likuran. Pansin niya ang namumugtong mga mata ni Margarita, kaya siya ay nagwika. How do you feel right now? Nababaliw na ako, Daniel. Sabihin mo, nababaliw na ba ako? Ito ang kanyang sinagot sa Ginoo. Humigpit ang yakap niya dito at ipinatong ang baba niya sa balikat ito. Ang paggaling ay isang proseso.
At alam kong malalampasan mo ito. And I am sorry for leaving you behind. Dagdag pa niya na lalo nagpaiyak dito. Daniel, bakit ako? Ang daming magagandang babae na pwede mong piliin. Pero bakit ako pa na mukhang halimaw? Sa wakas ay kanyang naitanong dito. Because we share the same pain, Margarita. Parehas tayo ng pait. Parehas tayo ng damdamin. Isang bagay na wala sa iba. Tugon naman ni Daniel. Yun ba ang habang buhay na bubuhay sa ating dalawa? Pagsusuri niya. Walang iba. Galit at puot ang tanging makapagbibigay sa atin ng tagumpay. Do you want to make them pay, Margarita? Nagbalik ito ng tanong sa babae. Oo, Daniel. Pagbabayarin natin silang lahat. Ipinapangako ko ang tagumpay mo, Daniel. Matapang na deklarasyon ito. Then, let me use you. At ilalahad ko sa iyong paanan ang ulo ng mga nanakit sa iyo. Utos si Daniel. Umikot si Margarita at pinagbasan siya mula ulo hanggang paa. Gamitin mo ako hanggang gusto mo, sa paraang kailangan mo, sa paraang ikililigaya mo, Daniel. Mapupusok ang kanyang mga salita at nag-aalab ang kanyang mga mata. Pero pakiusap ko sa iyo, huwag mo akong iiwang mag-isa. Dagdag nito. I won't, ever again. I promise. Pangako nito sa dalaga. At pagkasabi nito, ay dal-dalang hinubad ni Margarita ang kanyang saplot sa harapan ni Daniel. Then, use me now, Daniel. Whatever you want. However you want. Kailangan ko gamitin mo ako ngayon para makalimutan ko ang sakit ng kahapon. Ang pagpipigil ni Daniel sa pagyum ng kanyang mga kamay ay hindi umubra sa tawag ng pagnanasa na nasa kanyang harapan. At ang dahil sa mapupusok nitong paanyaya, ay kusang kumilos sa kanyang katawan na naunang pa sa naisin ng kanyang puso at utak. Mapusok na itong itinulak hanggang sa mapasandal ito sa salamin. Ang likod dito ay lumapat sa malamig na bahagi ng dingding na gawa sa salamin. Simula ngayon ay akin ka lang. Wala kang ibang pagbibigyan ng iyong katawan, kundi ako lang. At kung darating ang panahon na kailanganin mong akitin ang iyong dating asawa, siguraduhin mo, dibdib mo lang ang iyong papahawak at hindi na ang iyong puso. Hindi man lubos ang naintindihan ng mga katagang binitawan ni Daniel. Sumang-ayon siya rito na walang pag-aalinlangan at sila ay nagpatuloy na paligayahin ang isa't isa. 2 linggo matapos makarating sa Maynila, ilang araw matapos makapagpatingin sa espesyalista, handa na ang lahat ng kakailanganin sa operasyon ni Margarita. Ang tanging nalalabin na lamang ay orientation at briefing nila sa naturang babae. Ngayong araw, nakatakdang magtungo si Dr. Sarmiento kasama 3 pang kasamahan niya na hahalili sa paparating na operasyon ni Margarita. At dahil nalimitahan Daniel ang mga nakakaalam nito bukod sa kanila, ay si Sarmiento at ang real estate agent lamang ang nakakaalam kung saan sila nanunuluyan. Kaya laking gulat ni Margarita nang tumunog ang doorbell ng kanilang unit. Tumingin siya sa orasan na nakasabit sa dingding at nagwika. Sabi ni Daniel, ay mamaya pa, pagkapananghalian, darating sila doktor. Mag-alas 8 pa lang Tanong niya sa sarili. Kaya naman, inaayos niya ang kanyang suot na silk nightgown. At tinigpitan ng silk robe pamatong rito bago tuluyang tumungo sa pinto. Pagkasilip sa peephole ay nakita niya ang isang babae, todong postura na halos iliwan ang dibdib. Sa malalim na bukas sa bandang dibdib ng sexy blouse ito. Teka, siya yung babaeng kausap ni Daniel, yung real estate agent. Pagkataka niya sa sarili, ano naman kaya sa Johnny niya na ganito kaaga? Reklamo pa niya. Hindi rin kasi niya gusto ang bukas na mukha nito, lalo pa ang paglingkis-lingkis at pasimple kapulos nito kay Daniel. Matagal niyang pinagantay ang babae bago tuluyang buksan ng pinto. Nakaabag sa pagbukas ng pinto ang malaking ngiti ng babae, pero napalitan ito ng pandidiri at pagkadismaya lang din si Daniel ang makita nito. Tila ba pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha nito? Nang makita ang tunay na mukha at itsura ni Margarita, hindi may tawag ang panghiwi at pagkunot ang noon nito kay Margarita. Hindi pa siya nakontento at nakapagsalita pa ng hindi maganda. My God, what an ugly face! Ito ang mga salitang binitawan niya sa unang nilang pagkikita. Hindi nito kilala bilang asawa ni Daniel
at kinalaunan ay pinagbintangan pa nito ng masama. Hindi na binigyan ng pagkakataon magpakilala ang babaeng nasa loob ng condo unit ni Daniel. Hoy bruha, sino ka ba? Anong ginagawa mo dito sa condo unit ng mga Madrigal? At bakit suot-suot mo iyang gamit ni Mrs. Madrigal? Tanggalin mo nga iyan at baka mahawa pa iyan sa kapangitan mo. Halimaw. Ito ang pangungudyan niya kay Margarita na halos sobara na niya sa paghila sa robe nito. Halimaw, pangit. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ni Margarita ang insultong ito na sa kanyang isipan ay perfectong description sa kanyang mukha ngayon. Hindi siya nakasagot dito upang pagtanggol ang kanyang sarili. Tila nabigla ito sa inasalang babae. Isang magandang babae sa kanyang harapan na nagsasabi ng pawang katotohanan. Patuloy pa rin sa paghurumentado ang ignoranting babae na mahatak pa sa kanya papalabas ang condo unit. Ang ingay ng bunganga at kanyang palahaw ang gumising kay Daniel na kasalukuyang namamahinga sa kanilang silid. Kaya ganoon na lamang ang galit at puot na naramdaman ni Daniel na makita niya ang real estate agent na binubulyawan, iniinsulto at sinasaktan si Margarita, ang kanyang kinikilalang asawa. Pagkakita ay sumugod agad siya sa may pintuan. Dali-daling hinablot si Margarita, papalayo sa babae at sabay tulak dito. Sa pagkakalakas ng tulak niya, ay nasadlak na mariin ng babae. Gulat na gulat ang babae at ang laki ng kanyang mga mata. Mga mata na puno ng takot sa harapan ng lalaki na lilisik ang titig sa kanya. Si Margarita naman ay nangingilid ng luha at napakapit na lamang na mahigpit sa braso nito habang pilit na tinatago ang kanyang sarili sa matang mapangutya. Asawa ko, okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Ano pa bang pananakit ang ginawa sa'yo ng babaeng ito? May halong pag-aalala at pagsigaw ang tinig ng Kinoo. Biglang nalamig ang babaeng nakasalampak na marinig ang tawag ni Daniel sa babaeng pangit. Asawa? Asawa niya ang pangit na ito? Pero bakit? Ito ang sinisiksik niya sa kanyang makitid na utak. Sir Madrigal, siya po ang asawa ninyo? Itong sambit niya. Takang-taka ito. Inaasahan kasi nito ang isang magandang nilalang. Noong una na itong nakita sa airport, ay nakabalot ang mukha nito ng balabal at shades. Pero sa aura at tindig nito, ay mukhang may ibubuga. Kaya ganoon na lamang ang kanyang reaksyon. Oo, asawa ko siya. At ano sa iyo ngayon? Could you explain kung bakit insulto at pananakit ang naabutan ko kanina? Walang hiya ka, Robles. Bulyaw nito. Nanginginig at pilit na tumatayo ang babae. Sir, sorry ho. Akala ko kasi magnanakaw at isang ambisyasa. Don't you dare. Lumayas ka dito bago pa kita mapatay. At umpisahan mo na maghanap ng trabaho. Bitch. At hindi pa man nakakasagot ang babae, ay binagsakan nito ng pinto. Kahit kalampagin pa nito ang pinto, at kahit pa mapudpud ang kanyang kamay sa kakapindot ng doorbell, ay hindi ito pinansin ni Daniel. Tinuon lamang niya ang kanyang atensyon sa babaeng nangingilid ng luha. Margarita, bakit ka nagbubukas sa hindi makilala? Sana'y tinawag mo ako. At isa pa, bakit hanayaan mo lang siyang insultuhin ka? Ayoko ng duwag na kagaya mo. Kailangan mo maging malupit at palaban kung gusto mo magtagumpay sa paghiganti mo. Yumuko lamang si Margarita at nanahimik. Sorry Daniel, akala ko kasi sila Doc na iyon at hindi na mauulit iyon. Tugon ito. Tumalikod ito at tumayo sa harap ng salamin. Tulala ito at walang imik. Ang sugatan niyang puso ay muling tumibok. Tinitigan niya kanyang sarili mula ulo hanggang paa. Bigla itong nagwika na matapos si Daniel sa pagkausap sa mga security personnel sa telepono. Ibinili niya kasi na huwag papapasukin pa si Mr. Robles sa loob ng building na iyon. Alam mo Daniel, hindi naman siya mali sa kanyang sinabi. Kahit sino makakakita sa akin, ay tatawagin akong halimaw at pangit. Margarita, tama na. Pero ayos lang Daniel, dahil dito masaintindihan ko kung bakit kailangan ko ipaayos sa mukha ko na gaya ng dati. Sa totoo lang kasi, nung dinala mo ako sa Maynila, parang gusto kong umatras. At tumahimik si Margarita, panandalian, habang kita sa mukha ni Daniel ang pagkagulat at pagkadismaya.
Ayaw mo bang magpa-opera? Pag-uusisa niya sa babae. Gumiti ang babae at nakita ito ni Daniel. Ngiti mula sa bibig pero galit sa kanyang mga mata. Medyo, pero ngayon, alam ko, kailangan ko itong gawin para maharap ko muli ang pamilyang yumurak sa aking pagkatao. Ang pamilyang Valdemesa ang nagpapatay sa akin at isama na rin ang aking kakambal. Lalamunan sila ng takot kapag nakita nila ang mukhang kanilang ibinoon sa lupa. Ang ekspresyon ng kanyang mata ay unti-unti nagbago. Wala na ang ngiti at tanging puot ang mababakas dito. Nang marinig ito ni Daniel, para may tumarak sa kanyang puso. Alam kasi niyang malabo nang mangyari ang sinasabi ni Margarita at alam niya hindi ito mangyayari. Isang malaking kasinungalingan kasi ang sinabi niya dito upang mapapayag ito magparitoke at magpaayos sa kanyang mukha. Sa bandang huli, alam niya, pabalik ito sa kanya. Pero lahat ng ito ay kasama sa planong kanyang binubuo. Sorry Margarita, pero iba ang iyong inaasahang tagumpay. Sa plano na matagal ko nang nakalatag, tutuparin ko ang pangako ko, babagsak sila. Basta gagawin mo ang parte mo. Ito ang tumatakbo sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ng figurang nakatayo sa kanyang harapan.